Oo, tapos nakiusap ako sa staff kung pwede po akong magkaroon ng chance passenger. Pwede akong isingit, kumbaga isingit ako. Kasi wala pa naman yung eroplano, hindi pa dumating yung eroplano. Pero ang sabi ng ng staff doon sa Cebu Pacific na hindi na daw pwede, close na daw. So, kaya ang ginawa ko po, ah, wala, umiyak na ako doon kasi sayang yung biniling ticket ng amo ko, hindi ko na nasakay. Tapos, dalawang air ticket pa yun. Kaya, ah, nag-ano talaga ako doon. Umiyak ako doon. Nakiusap ako maging sa yung pinaka-head doon sa Cebu Pacific, kinausap ko yun in front of them na kung pwede makiusap ako sa kanila dahil inisip ko naman na kung kayo naman ang ma-delayed naman ng 6 na oras, 12 na oras, baliwala lang naman sa amin, hindi naman kami nagko-complain kasi naintindihan din namin. Pero wala akong magagawa. Pero at this point guys na sabi ko, tinawagan ko yung amo ko na ganitong nangyari. So, alam niyo po, yung amo ko kasi galit na galit siya sa akin. Bakit hindi ko nasakyan? O inamin ko naman na may fault ako, may kasalanan din ako kasi late na akong dumating doon papunta sa airport. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Lord, I'm not asking anymore. Hindi na ako naghanap ng pera na pambili ng ticket. Sabi ko na ikaw na mag-provide sa akin ng ticket. Kasi naiwan ako. Kaya ngayon, kaya yun, sinabihan ko yung mga kapatid ko, yung mama ko, sa nangyari. So, hindi ako nanghingi ng pera sa kanila. So, God is really good pa rin kasi ayoko nang maging pabigat pa eh. Doble na yung pabigat ko. At that point na sinala yung mama ko yung jewelry para pambayad ng ticket ko. Ayun, nakabalik ako dito sa Hong Kong. Pero, you know, guys, God is really good kasi kahit pa paano sa mga nangyayari sa aking buhay na naiwan ako ng eroplano. Nagbayad pa ako extra. Sinanla pa yung yung jewelry ng mama ko para pangbayad ng ticket. Sabi ko, paano ko babayaran yung mga bayarin ko? Pero alam mo, pag hinipo yung employer ni Lord, kusa po siyang kusang darating yung kaya sabi ko Lord na nagtatights naman ako every month. Never naman ako nag-skip ng tights sa'yo. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ako naiwan ng eroplano? Bakit maraming mga circumstances, mga pangyayari na hindi ka ikinasasaya ko. Pero I know God is finding ways. Parang tinitest niya akong gaano lakas yung faith ko sa Kanya. Oo, totoo yun. Nagtatampo din ako. Nagtatampo talaga ako kay Lord. Pero alam mo, sabi ko, Lord, hindi naman ako nagpabaya sa ministry ng pinanghawakan mo sa akin. Kaya, nung bumalik ako dito sa Hong Kong, sabi ng amo ko, kaya sabi ko sa kanya, Ma'am, don't talk anymore. Sabi ko, wag muna akong stressin kasi nasolusyonan ko naman yung problema ko. Ako naman ang at this point, gusto ko munang magtrabaho kung ano ipapagawa niyo po sa akin. Huwag niyo muna akong bigyan ng problema at this point. Huwag niyo muna akong pagalitan kung ano pa. Kasi nasa stage po ako, ma'am, ng depression, anxiety. Andun yun kasi sa mga nangyayari sa aking buhay. Sa mga pangyayaring yun, nasaktan talaga ako. Siguro,
Tapos sabi niya, nagtanong yung amo ko na, Christine, how much your son already went to college? Yes, ma'am. Sabi niya, how much is her boarding house? Bit expensive, ma'am, around to 5. Ganon, sabi ko sa kanya. How much in Hong Kong dollar? Sabi ko, almost $400, ma'am. Boarding house. Hindi ko pwedeng i-give up yung pag-aaral ng anak ko kasi he's doing well naman, ma'am. He's good in academic. At saka yung ano niya, yung general average niya naman is 1.7. So, kaya sabi niya, oh, your son is doing good. Christine, do you mind? I will pay the boarding house to your son from this point until he graduated to college. I was so shocked. So, na-shock ako. Sabi ko, are you sure, ma'am? It's going to be 4 years. It's going to be a few years. Sabi niya, it doesn't matter. I'll be the one to sponsor his boarding house. Kaya sabi ko, Lord, kung ano man yung nawala, sa akin, nung naiwan ako sa eroplano, binigay mo naman yung sobra-sobra yung pinagkaloob niyo po sa akin. Kaya thankful ako na kahit papano sa maliit na bagay, pinaprovide ni Lord. Hindi po niya yung employer ko na siya mag-provide ng 4 years na boarding house. The first time binigay niya sa akin is 500. So, umabot siya ng almost 4,000. 3,000 plus. 3,000 plus peso. Kung i-convert mo yung 500 Hong Kong dollar. So, kaya, mga kababayan ko, huwag po kayong maghihina. Kasi at this point, minsan tinitest lang tayo ni Lord kung gaano tayo katatag. Kung gaano tayo ka-strong ang yung faith natin sa Kanya. Kaya lagi tayong manalangin. Kaya, yung at that point na pauwi na kami. Kasi yung lugar na yun sa Tangub City, bawat area doon, nababasa mo yung mga Bible verse. Tapos una yung pag-iyak ko sa airport, na naiwan ako. Sabi ko, Lord, sobrang laki. Sana ako makahanap ng pera na gano'n. Habang nagpipray ako, hindi ko akalain na binok na pala ako ng kapatid ko na si Jane. Napakabilis yung proseso. Tinawagan niya ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat, Lord. Dahil hindi mo ako pinabayaan despite yung pagdadoubt ko. Despite yung nag-murmuring na ako. Kaya, thankful pa rin ako sa lahat ng bagay na pinagkaloob niya sa akin. Kaya, kayo po na nawawala ng faith ni Lord, bumalik po kayo at i-regain niyo po yung faith ninyo kay Lord. Bumalik po kayo. Magsamba po kayo sa Kanya at bigay niyo po sa kanila yung serbisyong nararapat para sa Kanya. Dahil hindi mo na mamalayan at your darkest point, pag tinawag mo si Lord, sabi nga sa John 14 verse 14, ask anything in your name and you will do it. God plans is best. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Kaya, wag po tayo mawala ng faith sa Kanya. Dahil God will provide sa lahat ng mga pangangailangan natin na minsan iniisip natin. Kayang solusyon ng ating Lord. Manalig lang po tayo dahil hindi tayo pababayaan. Yun lang po yung konting testimony ko. Maliit man ang testimony pero para sa akin napakalaking bagay na po ito para sa akin. God bless you po.